Nako, hindi po biro ito. Ano? Hindi. Pakinggan niyo po yung pasaring ng ating Pangulo doon po kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan niyo po mga kababayan. At ito po ay narinig mga bossing doon mismo sa campaign rally. No? Sa campaign rally po ng Bagong Pilipinas. O game. Dahil Eto, kasi humihingi ng palugit ang ating Pangulo eh. Bakit daw ho? bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Anak ng tinapa kasi. No? Kasi naman no, mga kababayan, kasalanan din nila ito eh. No? Kung bakit pinagtatawanan po sila ng sambayan ng Pilipino. Ang ibig ko sabihin, kasalanan din po nung mga kandidatong pinabili ng suka kasama po nung mastermind na pinabili po ng suka. Pero inyo, mga campaign rally nila, anak ng tinapa, maririnig mo, kung hindi tayo makapasok, pasabugin natin o patayin natin 15 senador. Biruin mo yon, yung ba yung inaabangan ng sambayan ng Pilipino? O kaya ngayon, ho, mga bossing, eto pong Bagong Pilipinas, lineup ng Pangulo, lagi po siyang kasama dyan eh. Ginagawa silang kengkoy, kino-comedy na lang ho sila mga bossing. Ano po sabi ng Pangulo natin? O, pakinggan niyo ho ang sabi ng Pangulo. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Kasi naman ho mga kababayan din, ano? Doon sa kabila, imbis na po plataforma de gobyerno ang marinig, ay pasabugan po. Kaya nababansagan din po sila ng sambayan ng Pilipino na wala na bang ibang bukang bibig itong mga Duterte? Kundi pasabugin, kundi patayin. O, panay lang ho ganun mga bossing. No? Kapag kaganyan, ewan ko, ha? Kung bakit hindi kumpleto yung kanilang kung bakit hindi kumpleto yung kanilang lineup. Sa tingin ko po, dahil allergic po sa dating Pangulo. Oh. Siyempre, iba na ho ngayon mga kababayan, no? Mahirap pong kumandidato ngayon, mga bossing, ng, kumbaga, eto real talk ha, mahirap kumandidato ngayon nang wala kang pinapanigan. Bakit to? Kunyari, like example, dyan na lang po sa pagpirma, mga kababayan. Sa pagpirma na lang po ng impeachment. Let's say example po sa mga congressman. No? Kapag ikaw ay pumirma, ibig sabihin, nasa side ka ng mga Marcos. Ganyan po kasi, real talk, mga bossing, nasa side ka ng mga Marcos. Ano po? Pag ikaw naman ay hindi pumirma, nasa side ka ng mga Duterte. Kapag ka naman pinagsabay mo yon at nahalata ka na namamangka ng dalawang ilog, parehas kung hindi ika iboboto. Di ba? Real talk lang po, mga kababayan. Kaya sabi ko, ang hirap tumakbo sa panahong ito. Kailangan talaga tumindig ka kung saan ka nakaposisyon. Kapag kayong ayokong pumirma dyan, kasi ganyan, mapupulaan ako ng mga DDS, baka hindi ako iboto. Di ba? Natural, eto pong nasa side ng Pangulong Bongbong Marcos, real talk po, hindi natin iboboto yung tao na yun. Ganon din naman po sa kabila. No? Kapag ka nahalata ka na namamangka ng dalawang ilog, lalong ligwak ang kandidatura mo. Kaya kailangan talaga mamili ka ng side na to kung ikaw ay politiko na tumatakbo, mga bossing. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, wala nang umanib
kay Digong. O, yun po yung tingin ko dyan. Kaya po hindi makumpleto-kumpleto yung kanilang lineup kasi yung mga politiko natatakot hong kumampi sa kanila. Ano po? Natatakot kumampi sa kanila dahil kapag ka ikaw may bahid ng Duterte, ay malamang sa alamang po mga bossing, yung kandidatura mo ay 100%. No? Sa inidoro ang punta niyan. Kaya ako para doon sa mga kandidato na nag-iingat, gusto makakuha ng boto sa mga DDS. Kayo bahala. No? Pero ramdam ng taong bayan yan. Ramdam ng taong bayan yung pamamangka sa dalawang ilog. Ayaw ng mamamayang Pilipino yan. Di ho ba? Di ho ba mga bossing? O, ano daw po ang maririnig natin at hindi natin maririnig sa bagong Pilipinas, mga bossing? Hindi tayo makakarinig ng mga pasabog-pasabog, hindi tayo makakarinig ng patayan-patayan at Mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala. yan po yung kay Vic kinukonsidera ko po yun na kumbaga parang namba-blackmail o nananakot na gusto mo bang pag-usapan yung kay Maya da. Gusto mo bang pag-usapan yung kay da. Yung mga ganun ho nila. Kung dati pa ho talaga nila alam yan, mga kababayan, mga boss chief amuser, at dati pa nila gustong mawala sa posisyon ng presidente na si Pangulong Bongbong Marcos, dati pa po nila inilabas yan. Eh bakit ngayon lang? Kasi ang style ho nila, mga bossing, pag nauubusan po sila ng topic o ng issue na ipaninira sa ating Pangulo, mag-iimbento, gagawa-gawa na naman. Kahit wala pong ebidensya. Kaya nagmumukhang serious talaga. O wala na tayong topic. Gawa ulit tayo. Iba ulit. Mag-imbento naman tayo. O. Ganon. Pagka yung talagang said na yung topic nila, alam nyo gagawing style nila. Di ba, Rebiton? Babalik yan doon sa unang topic. Yun na naman. Adik na naman si Pangulong Bongbong Marcos. O di ho ba, mga kababayan? Kaya halata po sila ng sambayan ng Pilipino. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dating Pangulo lang naman yun Di ba? Tsaka yung mga vlogger nila, bawal magmura na. Uy. Pinag-usapan yan sa pinag-usapan yan doon sa Congress. Kaya eto maniniwala kayo talaga sa amin. Bakit hindi ako nagla-live sa MRU? Sa Mark Ramos Uncensored. Ang taas na ng subscriber noon, di ba? Kahit papaano. Bakit? Dahil nga, yung ganyan. Na-realize ko na hindi naman din dapat magmumukha lang tayong nabibilang tayo doon sa mga DDS. Ihinto na natin. Di ba? 100% ihinto na natin. Dito tayo. Malinis tayo. Iboto nyo po si Mark Ramos. Hindi ko alam kung anong posisyon. Bahala na po kayo. Hindi. Wala sa isip ko yan, mga bossing. Kahit po magmakaawa ko sino man, nasabihin, Mark, hindi, pwede kang tumakbo. Yung nakikita ko na oras sa Kongreso, 5 oras kada hearing, minsan 12 oras pa. Wala po akong ganong panahon at wala po akong ganong time, mga kababayan. No? Kung talagang gusto ko lang makatulong, pwede na lang tayong magrekta. I-share na lang po natin yung ating mga kinikita, mga bossing. Gano'n, rekta. Nakakatulong pa din ho yun sa mamamayang Pilipino, mga kababayan. Pero ano po ang nakikita natin dito kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Ibang Bongbong Marcos na ho, Palaban na. Hindi ho kagaya nung dati na hinahayaan lang. Masyadong mahaba yung PC ng pagtitimpi ng ating Pangulo. Ayan, sila Arnie Cudal. Good morning, naalimpungatan ako Matulog po muna kayo ulit.
Tapos, paggising nyo, o yan, masarap sabayan ng pandesal habang pinapanood nyo ng replay, ma'am. O, mahirap mabitin po ng tulog, di ba? Sabi ni Pepe Malonzo, 2.0 na PBBM. Dati ang haba masyado ng PC ng Pangulo eh. Pinapalakpas lang sila eh. Eh ngayon, binabanata na sila. No? Sabi ni Janelle Vanderhurst, ipasok ka na lang sa cabinet, Mark Ramos, POCC ba yung communication? Ayoko din. Ano? Hindi ko kaya. Yung panahon natin, mga bossing, dito po, kung saan tayo nakatira, ay nako, gigising ng alas 4 na madaling araw, aasikasuhin yung gym. O, tapos, ganyan. Tapos may inaasikaso kami negosyo sa Pilipinas. Sila na lang ho yan. Magdo-donate na lang po ako kada buwan, para po doon sa mga street children. Di ba? Kung gustong makatulong. Eh, yung iba, wala eh. Tatakbo ng pagkasenador, ganito, ganyong, gustong tulungan ang bayan, pero wala naman talagang plataforma de gobyerno. Di ho ba? Iisipin pa kung ano yung plataforma de gobyerno pagka nanalo na lang. Estinor Harm Mix, lagi akong nanonood sa iyo. Salamat po.